Lufan, nagasala ka ng panggagahasa. Hinatulan ng 3 taong pagkakulong. Mahal, naniniwala ka ba? Hindi ko ginahasa ang babae. Napainom ako marami noong gabing iyo. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nasa kama natin. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Ikaw, naniniwala ka bang inosente ako? Dahil ako ang naglagay ng gamot. Young Bobby. Ako rin ang naghanap sa kanya. Ano? Asawa mo ako. Bakit ginawa to sa akin? Fake it? May malubhang sakit si Eye. Para matupad ang huling hiling niya bago siya mawala. Ikikazel lang naman kami. Ikaw? Ikaw ang sumira sa kasal. Napahiya siya sa harap ng sariling ama at napalayas sa haisaw. Namatay pa siya sa labas. Napakasama mo talaga. Ikaw ang fiancé ko. Pero gusto mong magpakasal sa iba. Ano na lang ang sasabihin ng iba sa akin? Sapat na, isa kang makitid ang isipan na tao. Gusto kong ikaw ang sumama kaya sa hukay. Ikaw, babae ka. Hintayin mo akong makalabas ng kulungan. Siguradong di kita patatawarin. Sa tingin mo, magkakaroon ka pa ba ng pagkakataon? Anong ibig mong sabihin? Gayon ba nararamdaman mo na mataas ang lagnat mo at masakit ang buong katawan mo? Paano mo nalaman? Kasi, yung babaeng nirap mo, may HIV siya. Bobby, papatayin kita. Tama na yung walang kwenteng galita mo. Magdusa ka sa impyerno kasama si Yego. Tungkol naman sa mga ari-arian mo. Ituturing na lang na, babawi ka sa akin. Chi-man, kahit naging multo ako, hindi kita patatawarin. Maldita ka. Hindi ba patay na ako? Sir Lou, masama ang balita. Magpapakasal na si MS Kin sa iba. Kasal? Huwag mong sabihin, na-reincarnate AKO. At naibalik ako sa panahon bago ang kasal nina Kinman at Chanye. Mr. Lou, ngayon hihiling ka ng kasal kay Miss Kin. Handa na ang proposal venue. Tingnan niyo. Ano ang gagawin natin ngayon? Bakit nagmamadali? Kasalan lang naman yan. Lalo na, hindi pa nagsisimula ang kasal. Hindi, Beazi Mr. Lou. Ngayon, fiance mo na. Magpapakasal sa iba. Kahit magbakasal siya sa iba, naniniwala ako. Ako pa rin ang mas mahal niya. Hindi ko maintindihan kung anong meron si Kinman. Para maging ganyan ka-loyal si MR Lou. Secretary Yi, tulungan mo ako sa isang gusto pumunta sa kasal ni Xiao Man. Bibigyan siya ng regalo. Ikikazel ko sila and I Tianye. Chin Man. Binigyan ako ng bagong buhay ng langit. Ibibigay ko sa iyo. Isang mysterious ang regalo. Dumating na ang kanyang tit. Bilis, maupo. Kuya Tion, congrats. Salamat. Mahal Ko. Salamat sa pagtulong tapusin ang huling hiling. Kyle Lang. Kaya lang, paano kung pakabagbadyan ka naya? Noong na-ospital ako, ikaw ang nag-alaga sa akin magdamag. Kung di mo ako pinigilan, pinatay na ako ni Kuya Fan. Malala ang ugali niyang marahas. Subukan lang niya. Isa siyang asong sunod sa akin. Kung si Rain niya ang kasal, hihiwalayan ko siya. Pag nangyari yon, luluhot pa siya sa akin para magmakaawa ng tawad. Bakit bigla siyang tumawag sa akin? Hello, Xiao Man. Nazen ka. Pahal. DBA sabi ko na sa'yo, nasa East City ako, may trabaho. Walang problema. Namis lang kita, kaya tinawagan kita. Mag-focus ka, na lang sa trabaho mo. Nakakabwisit naman. Baka alam na naya, no? Huwag kang mag-alala.
Namimiss lang niya talaga ako. Parang wala lang kung magsinungaling. Tingnan natin. Paano nyo patatapusin ang palabas nyo? Sino siya? And CBA? Hindi ko siya kilala. Mukha hindi besa sa suot niya. Tahimik muna, lahat. Ngayon, may sasabihin ako. Ngayong araw ay napakasaya at espesyal. Paano siya nakarating dito? Hindi ko ba sinabi sa kanya na business trip? Tapos na, AKO. Alam na niya ang tungkol sa atin. Balak niyang guluhin ang kasal. Paano ipapaliwanag sa mga magulang? Anong nangyayari? Hindi ba sinabi na hindi dadalo ang pamilya? Wala daw pupunta, di ba? Hoy, sino ka nga ba talaga? Hindi mo alam kung sino ako. Tara na, alis na. Magkanya sa Xiaoman. Hindi pa niya ako naipakilala sa inyo. Lufan, Tigelan Mo. Xiaoman, hindi ba nasa business trip ka? Paano ka napunta rito? Umalis ka muna. Hintayin mong matapos ito. Bibigyan kita ng paliwanag. Ipapaliwanag ko ngayon. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang relasyon ng dalawang tao. Bakit hindi karaniwan ito? Baka naman may koneksyon pa sa ex. Baka dumating para agawin ang kasal. Sumama ka sa kyan. Lufan. May malubrang sakit si Xiaoye, malapit nang mamatay. Gusto ko lang tulungan siyang tuparin ang huling kahilingan niya at magdaos ng kasal para sa kanya. Paano kasi? Pumayag akong mapakasal sa'yo. Hanggang kailan ka magpupumilit? Ang fans ko, ikakasal sa iba. Tapos ako pa ang sinasabihang, Lufan, may puso ka ba? Si Xiaoye malapit na mamatay. Hindi pwedeng maging mas maluwag? Ano ang ginagawa niya? Malapit nang magsimula ang kasal. Palayasin na yung tao. Huwag niyong sirain ang kasal. Kung hindi namin palalampasin to. Kapag sinira mo pa ang kasal, kamag-anak ni Eye ang magpaparusa sa'yo. Kapag nangyari yan, hindi kita matutulungan. curious kayo kung sino ako. Sabihin ko na sa inyo. Ako ang asawa ni Ako si Queen Mat. AKO na. Ano ba talaga ang Hanggang kailan mo balak ituloy to? pasensya na po lahat? Siya, actually. Pinsan kayo siya. Ah, gana pala. Pinsan ka ni Xiaoman. Bakit di mo sinabi parating ka? Ako mismo ang mag-as... Nga, muntik na akong magkamali ng akala. Lufan, kung manggulo ka ulit sa kasal, maghihiwalay na tayo. Akala mo, sunod-sunuran ako. Tawagin kung kailangan, beluwalain kung wala. Hindi pa naibigay ang malaking regalo. Paano naman ako aalis? Pinsan, ikaw at si Chenyi ikakasal na ba? Ayon sa tradisyon sa amin, kailangan kapatid na lalaki saksi sa kasal. Huwag mong sirain ang tradisyong ito. Hanggang kailan ka ba magpapakulit? Binabati ko kayo sa kasal nyo. Ano magagawa ko? Lufan, Huwag ka nang magulo. Isa lang itong munting hiling ko. Xiaoman, pasensya na nasaktan kita. Hindi ko dapat binanggit yung mataas na hinihingi. Field. Paano magiging kasalanan to? Kasalanan and I, Lufan. Walang puso, walang konsensya. Ikaw at ako magpakasal na, pero siya pumunta magpakasal sa iba. Tapos sasabihin ako pa ang walang, bakit hindi ko napansin noon na ang kapal pala ng mukha mo? Pasensya na, hindi ko talaga sinasadya. Mayroon akong malubhang malapit na akong mamatay. Hiling ng mga magulang ko ay makita akong magpakasal. Nakikiusap ako sa iyo. Pakisamahan ako sa pagkakataong ito. Nangangako ako, pagkatapos nito, ibabalik ko agad si Xiaoman sa iyo. Ano bang nangyayari dito? Kenyi, bakit lumuhod sa kapatid ni Xiaoman? Baka tradisyon nila yan sa probinsya. Kailangan lumuhod sa tagapag... Paano kasalanan mo yan? Tumeo ka na, Dali. Hindi. Lahat ng ito ay kasalanan. Hindi kayo dapat naging ganito ka, Lufan. Nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo akong tuparin ang hiling na to. Ganito. Kahit mamatay ako, mapapanatag na rin ako. Hindi kita papayagang lumuhod. Hindi pa kasal, may kalayaan akong pumili kung sino ang papakasalan. Tumeo ka na. Pero girlfriend kanaya, di ba? Kung hindi siya pumayag, Mahal. Ayos calling ba? Kamusta ka na? Aos lang AKO. basta. Basta pumayag siya sa hiling ko. Lufan. Si A umabot sa pagdura ng dugo. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita tatantanan. At saka, pumayag na akong mapakasal sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi ko naman sinabing hindi ako pumayag. Ano? Pumayag ka na? Siyempre, pumayag ako. Para may kasal ka ng magarbo.
Naglaan ako ng espesyal na regalo. Espesyal na regalo. Magpapakasal na kami ni Tani. Kayang tiisin niya. Hindi tama. Siguradong sinusubukan niya akong gantihan. Ito, ang unang regalo para sa inyo. Lufan, sa tingin ko, malinaw ko nang sinabi sa'yo. Bakit mo pa rin ito ginagawa? Sobrang lala, emo na, nakakadiri ang ginagawa mo. Makikipaghiwalay ako sa'yo. Bakit ako hinihiwalayan? Dapat kong binabati ang inyo, kaya nagdala ako ng regalo sa inyo. Regalo? Hindi. Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Totoo bang bumati ka talaga sa amin? Si Emperor. MGA kasama. Ngayon masayang araw ng kasal ni Atiman. Bilang pinsan niya, nagdala ako ng milyong regalo para sa kanya. May 10 karat singsing brilyante. Pagbalain ang bagong kasal. Magsama ng habang buhay. Si. Hindi ko akalain na ang pinsan ni Fiauman ay sobrang galante. Tingnan mo ang kanyang tindig. Malinaw na isang anak mayaman. Magiging maswerte si Chani sa hinaharap. May 1 milyon sa card. Ang password ay birthday mo. Xiaoman. Baka may daya ito. Naintindihan ko na. Asong sunod-sunuran pa rin siya sa akin. Kahit magpakasal tayo, ako pa rin ang pipiliin niya. Siyempre naman, ikaw ang mahal kayo. Kahit magbakasal ka sa iba. Dapat magpakita rin ako ng suporta. Buti naman at naintindihan mo. Tatanggapin ko na ang pera. May pangalawang regalo pa ako. Ano? May pangalawang regalo pa. Lufan, ano ang pangalawang regalo? Lahat ng narito. Tig 10,000 bawat. Wow, 10,000 bawat isa. Ang dami kamaganak na dumala. Hindi ba dapat 1 milyon yon? Kinasal sila, apos binigyan pa tayo ng pera. Ang yaman talaga nila, ang saya nila magwaldas, ano? Ngayon, tayo naman magpapasiklab na tayo sa mga kamag-anak. Buti na lang, tamang tao ang napili ng anak ko. Si Xiaoman, ni hindi humingi ng dot ni bahay pa. Apos binigyan pa tayo ng napakamahal na regalo. Si Abie, nasiraan na ng bait. Ang galante niya talaga. Xiaoman. Para siyang aso na sumusunod para mapasaya ka lang. Nagbigay pa siya ng pera sa mga kamag-anak ko. Kung gusto niya magbigay, edi hayaan, ginagawa niya ito. Para magustuhan ko siya ng husto. Pero alam mo, magagawa ko lang siyang ituring na asawa sa pangalan. Ang mahal kayo. Walang iba kundi ikaw. Chi-man. Sana hanggang sa oras na yon, tumatawa ka pa rin. Tita, may hawak akong proyekto. Kailangan ng 1 milyon na pondo agad. Pag nagawa ito, kikitain ang 1 bilyon. Sa oras na yon, ibibigay ko ang kalahati bilang pasasalamat. Talagang napakaloko niya. Sige, ibebenta ko agad ang bahay at hihiram sa mga kamag-anak para mabuo ang 10 milyon para sayo. Hindi lang yan, may pangatlong regalo pa ako. Ito talaga ang pinakabida. Diyos ko. Isa pa bawat isa kayo meron. Ang pangalawang regalo ay 10,000 piso. E di yung pangatlong regalo. Mas mahalaga pa siguro. Tingnan natin ang pangatlong regalo. Ito ay imbitasyon sa kasal. Hindi tama ang imbitasyong ito. Ang pangalan ng babae ay Kinman. Ang pangalan ng lalaki, bakit hindi si Chanye? Lufan? Sino si Lufan? Ako si Elu Fan. Ano? Ikakasal siya sa pinsan niyang sarili. Anong nangyayari? Hayop ka! Labag ito sa moralidad. Anak, ano ba talaga ang nangyari? Siya? Hindi ko siya pinsan. Laging nakikisama sa akin. Sadya niyang sinira ang kasal ko. Tama. Sinadya niyang magpagulo. Ito ang larawan ng engagement party namin ni Kinman. Ito ang larawan ng kasal namin ni Kinman. Ikakasal na kami bukas. Pero siya ngayon. Nagpakasal kay Tianyi. Nakakahiya, walang hiya. Anak na walang galang ang dangal namin. Sinira mo lahat.
Sinabi ko na sa'yo, Lufan. Mamamatay na si Tianye. Ginagawa ko lang. Para tuparin ang huling hiling niya. Ikaw na walang puso, basura. Hindi ka karapat dapat mabuhay. Hihiwalayan kita. Hindi kita papakasalan. Ang pangatlong regalo ko ay ito. Upunitin ang kasunduan ng kasal kay Kinman para magbigay daan sa kanilang dalawa. Paanong naging posible ang ganitong kabaliwan? May fiancé ka na, pero gusto mo pa magpakasal kita niyo. Ang kapal na mukha ng babaeng to. Hindi ganon. Pakinggan muna ang paliwanag ko. Ikaw, Narito ang pruweba. Ano pang paliwanag ang kailangan mo? Poanggia. May fiant ka na. Tapos inaakit mo pa ang... dahil ba sa may sakit siya? Akala mo ba Ganito BA? Hindi ganito. Talagang hindi ganito. Lufan. Ang lakas ng loob mong sirain, kahit patay na ako, hindi kita patatahimikin. Sirain ka? May kasunduan siya, pero pinilit mo siyang pakasalan. Hindi ba't sinisira mo rin ako? Lufan, ikaw ay isang basura ng tao. Kaunti na lang ang oras ni Xiao Yi sa mundo. Nagplano ako na kasal para matupad ang huling pangarap niya. Anong problema? Mukhang mali ang pagkakakilala ko sa'yo. Nagpapakasal kayo ngayon, mamayang gabi, at gagawa ng anak para sa kanya. Pagkatapos niyang mawala, hayaan mo akong maging pangalawang ama. Ginagawa ko ito para matulungan si Xiao Yi. Sige na, tama na. Ayoko nang makipagtalo pa sa'yo. Sinabi kayo na, suportado ko kayo. Magbakasal ka sa isang may sakit. Gusto kong makita, kapag siya'y wala na, anong gagamitin mong pantustos sa buhay? Magbakasal sa isang may sakit. Gusto ko talagang makita. Pag namatay siya, paano ka mabubuhay? Una, kung mamatay si Chen Yi sa sakit, ano peng isahan kayo? Hindi pwede. Ang hirap humanap ng swerte. Hindi pwedeng hayaang mawala. Lufan, pakinggan ako. Xiaoman. Hiyang-hiya na akong umuwi. Iwan mo rin ba ako? Si Lufan, isa lang, pupuntahan ko siya at kakausapin sigurado akong papayag siya para sa atin. Xiaoman? Tianye, Ang reputasyon ng pamilya tiyan, sinira mo lang. Bakit ka nakikisama sa Tay. Sandali lang. Bibigyan kita ng maayos na paliwanag. Anak, bumalik ka rito. Hayop ka. Puputulin ko na ang relasyon natin. Lufan, pakinggan mo muna ang paliwanag. Anong paliwanag pa ang kailangan mo? Wala talagang namamagitan sa amin ni Tianye. Ginawa ko yon para tulungan siyang matupad ang huling hiling niya. Kailangan mong maniwala sa akin. Kuya Fan. Alam ko na hindi ka masaya, pero magkaibigan lang kami. Wala akong masama. Kung kailangan ipakita ang aming kalinisan, ay ang mamatay. Sige, gawin mo na. Xiao Yi, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matupad ang hiling mo. Sige. Ngayon mismo, gagawin ko. Papatayin kita. Kung ganon, ngayon din. Papatayin kita. Kuya Fan, nagpapakumbaba ako sa'yo, pero susuntukin mo ako? Xiaoman. Tingnan mo siya. Gusto niya talagang sapakin ako. Lufan, alam ko namang mahal mo ako. Hindi mo ba kayang tulungan si Tianye? Basta tulungan mo para lang makaraos ngayong araw. Pangako kayo, ikakasal ako sa'yo. Titiyakin kong mabubuhay na maayos. Mabuhay tayo na maayos magkasama. Xiaoman, ang kasal ay isang malaking kinain na gusto naya akong saktan. May siyang pagkahilig sa karahasan. Pero siya ang nagbibigay na kita sa akin. Kahit may pagkahilig pa siya sa karahasan, may problema sa sexual na pagkakakilan, hindi ko siya maaring bitawan. Ipinapangako ko sa'yo. Mabubuhay ako kasama ka. Xiaoman. Hindi na magtatagal si Tianye. Pero man, hindi ko hahayaan mamuhay siya ng komportable sa mundo to. Ang galit mula sa nakaraang buhay, agbabayaran niya ng sobra-sobra. Siyempre, pwede naman. Basta pangako mo sa akin na mula ngayon kay Tanya wala nang kahit anong koneksyon. Ano? Anong ibig mong sabihin, Xiaoman? Kinokontrol niya ang kalayaan mo. Lufan, ang tossing tono mo, DBA sir. Sa tingin mo seryoso? Kung ganun, makipaghiwalay na lang tayo. AKO. Pumiag AKO. Ano? Paano mo nasabi na papayag ka? Nag-best friend pa naman tayo. Tumahimik ka. Xiaoman, handa ka na bang iwan ang best friend para sa akin? Sobrang touched ako. Ngayon itong problema mo. AKO na ang bahala sa'yo. Bumalik na sila. Nandito na sila. Lahat, pakinggan nyo. Kinana lang, nagbibiruan lang kami and I pinsan. May kasunduan tayo. Ba't pinsan ang tawag mo? Biro lang. Anong ibig sabihin nito? Ano ba talaga ang nangyayari? Yun kayo.
Ang pinsan, prinsesa sa aming pamilya. Hindi pwedeng magrabyado. Kaya kanina, sinubukan ko lang si Chenye. At sa totoo lang, napasa niya ang pagsubok. Ay naku, matanda ka. Talagang muntik na akong mamatay sa takot. Buti hindi totoo ang akala na pagkamalan pa natin si Xiaoye. Buti na lang si Xiaoye ang dumaan sa pagsubok. Kung iba ang andyan, hindi kakayanin. Kung ganon, ako na ang magpapasimuno sa kasal na to. Pakitawag ang dalawang ikakasal. Palitan ng singsing. Lufan, sobrang sunod-sunod mo talaga. Si Kinman, simpleng salita naging sapat na. Nagtiwala ka agad. Mahal kayo. Salamat sa pagtulong mo. Pengako. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang buhay natin. Ikaw ang pinakamamahal ko. Igalang ang desisyon mo. Iyon ang dapat kong gawin. Talaga namang nagpapakababa ka. Xiaoman, may oras ka ba na yung gabi? Miss Nakita, Pinatulog ko na siya. Pipanahin kita. sana yan? Wala, okay, tungkol lang sa trabaho. Mahal. Inumin mo tong alak na to. May espesyal akong gantimpala para sa'yo. Ang galing mo kasing ngayon. Nahuli niya na tayo. Mahal. Bakit, di ka na yuminom? Kakatanggap ko ng biglaang abiso. Kailangan kong mag-out of town ng Baka makaapekto sa trabaho ang pag-inom ngayon. pakihanda mo na ang gamit kayo. Ha? Ang galing naman. Wala nang istorbo kina Akoy at ako. Sige, pupunta na ako mag-ayos. Magsisimula na ang palabas. Mahal, magangat asay don. Mamamiss kita. 3 araw lang naman. Babalik din agad. Nielo. Yung kunyog na yon, 3 araw na sa Busnes Street. Ngayong gabi, punta ka sa bahay ko. Monting Lien, Malapit na ako. linis mabuti, hintay sa kama. Hayaan mo na. Paano kung maaga siyang umuwi? Kailangan ko munang alamin ang kanyang galaw. Mahal. Mayos BA on business trip mo? Saan ka magstay ngayong gabi? Hindi gamana. Sige next. Nagpalit naing password. HMP. So, bibigyan kita ng sorpresa. Mahal, kumusta ang Busnes Trip? Saang hotel ka titira? Ang bilis mong alamin ang kinaroroonan ko ay. Kung ganun, samahan na lang kita sa laro mo. Maganda ang lugar. Medyo pagod ako ngayon. Matutulog na muna ako. Sanay na sanay ka. Madalas ka na dito sa bahay na to. Pumasak na. Mabe, babalik ako agad sa bahay.
Huwag mo akong sa Magano ang kailangan montak, ibibigay ka o lahat. Tignan montak, natakot kayo ito. Kailos ikamata kayo na sa takot. Huwag kang masaydong nagbiro lang naman kayo sayo. Sakto sa gusto kayo. Sa wakas, may hindi na ito. Mahal, Lufan. Bakit bumalik si Lufan? Sabi mo 3 araw siyang nasa biya. Bakit isang aros? Paano ko naman malalaman? guys and cop hobby eh? Bilis and mo, magtego ka, patay Papasok na ako. Mahal kayo. Bakit gising ka pa ng ganitong oras? Miss na miss kita kaya, DAKO mahal kayo. Bakit ang bilis mong umuwi? Maaga na tapos meeting. Balak bukas pa umuwi. Pasayahin kita ng sorp. Babakabi na yung Gabby? Siguradong pagod ka na. Magluluto ako para sa'yo. Kimanta ka muna essay sala. Napansin kayo, basag on bay. May pumasok na magnanakaw. Wala. Ako, yung nakabasag nun nang hindi sinasadya dati pa. Kakalinis kayo palang sa May MGA yupak. May pumasok na magnanakaw sa ba. Hahanapin ko ang magnanakaw. Huhulihin ko siya. Yung magnanakaw, baka nandito siya? Wala dito. Baka naman nandiyan. Sa likod ng kortina. mahal kayo, walang magnanakaw sa bahay. Inisip mo ng sobra. Pagod ka na masyado, magpahinga tayo. Kung mahuli ko yung magnanakaw na yun, siguradong papatayin ko siya mismo. Kahit kailangan pang magpakamatay kasama niya. Tapos na. Hey, nasaan na sila? O baka naman nagkamali ako. Mahal kayo. Sabi ko nga mali ka eh. Kasi kanina, natakot ako na maapakan ng bubog, kaya nagsuot ako ng sapatos. Yung bakas ng paa, akin yun. Ah, ganun pa. Sobre yata akong nagisip. Sanali lang. Mahal. Anong meron? Kita ko gumalaw yung kortina. Baka narinig mo lang. Baka taga yun. Baka kung ano lang ang gumalaw sa kortina. May dagas sa bahay. Kailangan ko siyang hulihin. Huvak. Tapos na. Wala na tayong magagawa. Mahal kayo. Ikaw. May lamok kanina, pero napatay ko na. Lufan. Naalala na kita. Mahal. Bakit hindi mo sinabi na uwi ka? Para naihanda kita ng pagkain. Kumain na ako. Maaga akong umuwi. May magandang balita para sa'yo. Anong magandang balita? Ang team namin may malaking tagumpay sa AI. Nagawa namin ang unang smart AI sa mundo. May pakita sa summit bukas. Siguradong mabibigla ang halaga aabot ng bilyon. Bilyon. Sure Group. Hindi na ba makakaipo? Bilyon. Kung akin ang bilyong yan, di na ako mag-alala kahit ilang henerasyon. Sigurado ang AI, mabubuksan ang international na makipagdulungan sa tech ng mundo. Maging pinakamayaman ng Dragon Country balang araw. Ibig sabihin ako ang magiging asawa ng pinakamayaman. Moral kita, moral ko. Siguradong maganda ang magiging buhay natin sa hinaharap. Sige, pupunta na ako agad. Driver, maghatid ka ng kukunin kayo, tandem mo, huwag galawin ang computer. Napakahalaga ng AI na to. Hintayin niyo akong bumalik. Nakahanda na ang pain. Hinihintay na lang ang isda kumagat. Ayan, lumabas ka bakit? Bumalik ka agad bago bumalik si Lufan. Yaman na to. Mayaman na tayo. Anong ibig mong sabihin? Basta dalhin Intelligent AI SA Tech Summit. Ang hinaharap ko magiging pinakamayaman sa bansa. Ano ang sinabi mo? Ito ay kay Lufan. Xiaoman, makuha ko ang code na ito. Hindi na ako mamamatay. Sir Yellow Kanabi, paano mo naisip na kawin ang research ni Lufan? Batasan mo yan. IOMO rin naman sigurong mamadi tama BA. Alam kayo.
Kasama mo si Lufan. Para sa pera, pero siya ang pinakamayaman sa Dragon Country. Ibibigay ba niya lahat ng pera sa'yo? Also kayo siya, SA Paxanot. Siguro ibibigay niya sa akin, di ba? Xiaoman. Wag kang maging naive. Ang dami niyang kinikita. Nabigay kayo na biyaya sa'yo? Sabi niya mahal niya ako, pero wala siyang binigay na pera. 1 milyon, 10 milyon para sa nanay ko. Kayo lang, Sa kumpanya ng Shengshi, palihim kong kinuha. Pero kaya kong ibigay sa'yo. Kapag nakuha natin ang tagumpay na to, magiging pinakamayaman ako sa long. Ibibigay ko lahat ng pera sa'yo. Isaka. Hindi ko na rin kailangang mamatay. tama ang sinabi mo. Kailangan nating kunin ang resulta. Pero, kung kunin natin ito, malalaman niya. Paano kang mag-report siya SA Police? Bukas simula ng Tech Summit. Kailangan kayo lang mauna ipakita ang code at data ng AI. At magiging natural na ako, ang itinuturing lumikha ng AI. Ano, sobrang talino, mo talaga. Kapag pinakamayaman sa bansa, dadalhin kita kung saan man natin gustuhin. Tumokale, Chin Man Tianyi. Sana magustuhan nyo ang malaking sorpresa na inihanda ko para sa inyo. Mahal. Si Tianya rin, gusto niyang makakita na mas marami habang nabubuhay pa siya. Dapat lang. Hindi ka naman magagalit, DBA? Siyempre hindi. Sa huli, kaibigan mo siya ng matagal, di. Salamat, kuya. Walang anuman. Tama ang sinabi ni Xiaoman. Malapit ka ng mamatay. Bilang asawa ng best friend, ipakita ko sa iyo ang mundo. Ara walang pagsisisi. Pathetic na tagasunod. Simula ngayon, akin na ang lahat ng sayo. Tingnan natin yabang mo pa. Xiaoman. Nanay, Malaking tiya, maliit na tiya. bakit kayo nandito? Si Xiaofan ang nagpatawag sa amin. Mahal kayo. Hindi ba na ang tech summit? Bakit mo tinawag ang mama ko at sila dito? Xiaoman, hindi lang ito pinaka-espesyal na sandali ko, kundi para sa iyo rin. Kaya gusto kong makita ng pamilya mo ito. Ang ganda. Ay naku. Nakakahiya naman. Ang dami nito. Tita, mga tita, layo ng biyahe nyo, pagod kayo. Ito ang nutritional supplement bilang Pinag-isipan ito ni Boss Lou. Ginadal niya ang pinakamagandang ginseng sa Haixiao. At pinakamataas na mga nangungunang lingshi. Naubos na lahat. Ang daming magagandang bagay. Siguradong mahal ang mga to. maliit na halaga lang yan. Walang halaga pagkatapos ng summit. Magdodouble ng daang beses. Sa oras na yon, bibigyan ko kayo ng mas kalidad na supplement. Nakatagpo ng big time asawa. Ang ganyang klaseng manugang ngayon bihira na. Tama naman. Si Xiaofan ay napakamasipag. Tinuturing niya akong parang tunay na ina. Xiaoman. Hindi naman nagkakamali si Tia sa pagpili. Si Xiaofan ay talagang maasahan habang buhay. Kailangan mong maging mabuti sa kanya at makasundo. O naman. Tuta ng pag-ibig. Hayaan kang magmayabang konti. Pagkatapos ng pulong, tingnan natin kung saan mo ilalagay ang mukha mo. Maupo na ang bisita. Ngayon magsisimula na ang taunang Feature Tech Summit. Sa summit na ito, May lumitaw na bigla ang panalo. Siya ang nagbukas ng bagong daan pa sa Global Intelligent AI na panahon. Ngayon palakpakan natin ang tagapagtatag ng Smart AI. Paipakita ang kanyang mga nagawa sa pananaliksik. Nandito AKO. Anong nangyayari? Anong sitwasyon to? Sino to? Xiaoyi, anong ginagawa mo? Tianye, Tech Summit ka. Bumaba ka na. Huwag mong ipahiya si Xiaoman. Tita. Sa Toto Lang. Teo. Ako ang tagapagtatag ng Intelligent AI. Ano? Ikaw ang founder. Hindi ka nga nakatapos ng universidad. Hindi nakapagtapos ng Hindi ibig sabihin wala akong kakayahan gumawa ng Intelligent AI. Sa mga nakaraang taon, nagtrabaho akong mag-isa. Sa wakas, nagtagumpay likhain nito. Ang unang Intelligent AI sa buong mundo. Xiaofan. Anong nangyayari ito? Tianye, wag ka magbiro. Hindi ito lugar para magloko. Mokabiye akong nagbabayro? Hindi mo naman siguro sasabihin. Ikaw ba ang gumawa ng Intelligent AI, tama? Siyempre AKO. Kung hindi, bakit ako nandito sa summit na to? Ano ang nangyayari? Dalawang tagapagtatag ang lumitaw? Sigurado may nagpapanggap. Pero naniniwala. Si Ginoong Lu, matagal ng balita. Sie nakaral NG Smart AI. Sino sa inyo ang tunay na tagapagtatag ng AI? Nasa Tech Summit tayo, hindi ito laro ng mga bata. Tianye,
Kung sinasabi mong tagapagtatag ka ng AI, ipakita ang resulta ng trabaho sa lahat. Kung hindi mo may labas, magkakaroon ka ng kapalit. Dito sa loob, ang code data ng intelligent AI. Ang kinuha niya ay data. Totu ba ito? Grab. Nakakagulat. Napaka hindi ka panipaniwala. Code, intelligent AI Paula. Hindi ko inakalang siya ang tagapagtatag ng AI. Ako ang gumawa ng datos. Bakit nasa iyo ito? Walang kahiya-hiya. Ito ang datos na ginawa ko, pinaghirapan ko buong taon. Ang koda ng AI na lumikha ko. Paano naging sayo ito? Xiaoman. Nakita ba ang datos kagabi? At tunayan mo sa akin. Ikaw ang napakita sa akin ng kode, tama naman. Pero hindi ko naman naintindihan, para sa akin kasi. Isang kumpol lang ng kakaibang numero. Chi-man. Anong ibig mong sabihin? Literal na ibig sabihin. Nasa computer ko ang original na data, kaya kong patunayan. Computer? Ay naku, pasensya na. Nakalimutan kong dalhin. Mahalaga ang computer. Bakit hindi mo dinala? Tama na. Halata mong ginugulo ang meeting. Host. Iminumungkahi ko. Palayasin ang taong yan. MGA Security. Palayasin niyo siya agad. Tika lang. Kung sinasabi niya, nag-develop ang datos na yan, tignan natin. Paano kung tama ang una pero mali ang pangalawa, hindi ba? Sige, tignan natin. Ano, natatakot ka, host. Ipakita mo sa kanya, para malaman niya ang totoo. Pwede palang gawin iyon? Kapag lumabas na ang smart AI na ito, siguradong magugulat ang mundo. Ikaw BASI Luffy, may gusto ka pa bang sabihin? Huwag kang magmadali. Hintayin natin kumalma muna. Sinasadya mo magpatagal, di ba? Kawardiya. Paalisin niyo ang damuho na yan. Tignan niyo ito. Grabe, ano ito? Anong nangyayari dito? Ichuchulwa. Hindi ba yan ang fiance ni Ginoong Lu? Pwede pa Nora. Tu? Siya ang ating Xiaoman. Ang lalaking to hindi si Xiaofan, siya yung kaibigan niyang si Chanye. Grabe naman. Ang ganda ng partido. Sieg Xiaoman, nagloko PA. Hindi. Paano nangyari ito? Bilisan mong patayin. Sabi mo wala ginagawa, masama ni Chan. Bakit kayo nauwi sa kama? Hindi ka o Ang pribadong buhay ni Chanya ay magulo. Inakit pa niya ang asawa ni MR Lu. kahit pa ang AI na ito ay nagbago sa mundo. Dahil sa ugali, hindi ko siya gustong makatrabaho. Sa buong industriya, ipagbabawal natin. Hindi ako makikipagtulungan sa IBAN siya. Iban siya. Mahal. Paano ko magagawa ang ganitong bagay kasama si Aye? May nananaira. Lahat sila naninira sa akin. Tama. Fake ang video na yan. Huwag kayong maniwala. Dahil sinabi fake ang video. Bakit ito naroroon sa ginawa ng AI ko? Maliban na lang kung hindi ikaw ang gumawa nito. Ang footage ay mula sa kwarto ni Lufan. Gets KO na. Sinadya ilagay ang surveillance sa code. Ang taong yan. Ang lakas ng loob niyang lokohin. Pero hindi ko ibabalik sa kanya ang intelligent AI. Tama ka. Ang AI ako ang gumawa. Pati itong video. Aksidente ko lang nailagay. Fake it? May reklamo ka ba? Ano? Inamin niya talaga. Nasiraan ka na ba ng ulo? Bakit ka nakikisama sa mahina? Ano bang maibibigay niyang halaga? Kahit papaano, gayon kay Xiao Yi na ang smart AI. Hindi rin naman kailangang matakot na madiscover na aso sa'yo. Konti na ang natitirang oras para kay Xiao Yi. Bilang best friend niya, tinutulungan ko siya sa pangangailangan niya. Bakit mali ba? Ano ba tong nakakabaliw na pananaw? Grab. Sobrang na-shock ako dito. Xiaoman, sobra-sobra ka na. Paano naisip gawin to kay Xiaofan? Nagpadala ka sa emosyon monta. Mag-sorry ka na kay Mr. Liu. Mahal ka niya, patatawarin ka. Bakit ako magso-sorry? Matagal na kaming mag-boyfriend. May nabigay ba siya sa akin? Chi-man, hindi ba sapat ang ginagawa? Anong gusto mo? Binibili ko. Bawat buwan binibigyan kita ng 10,000 allowance. 10,000? Ang yaman-yaman mo, billionaire ka na. Binibigyan ako ng 100,000 kada buwan. Hindi nakikitang nakakahiya yon? ISA pa. Hindi mo naman sinabi na ibabahagi mo sa akin ang shares ng kumpanya. Xiaoman, hindi ka pa kasal sa kanya. Kapag kasal na sa kanya, magiging iyo rin ba ang kay Xiaofan? Bilisan mo at humingi ng tawad sa kanya, o kundi, putulin ko ang ating ugnayang mag-ina. Xiaofan, ang anak ko nadala lang ng emosyon. Huwag mo nang patulan, ha? Ayusin kayo siya, promise para bumuwi sa iyo. Ma. Bake ganito ka na sani?
Kung gusto magbigay, matagal na ginawa yon. Hindi yan nakadepende kung kasal kami o hindi. Huwag kang magalala, itong AI na ginawa ko. Siguradong sisikat to sa buong, sa oras na yon, ako na ang pinakamayaman. Tengako KOSAO. Ibibigay ko lahat ng pera ko. Kay Xiaoman. Ma, narinig mo ba? Si Xiao Yi ay close friend ko. Handa siyang ibigay lahat ng pera niya sa akin. Ma, narinig mo ba? Si Xiao Yi ay close friend ko. Handa siyang ibigay lahat ng pera niya sa akin. At ang taong paulit-ulit na nagsasabing mahal niya ako, wala siyang gustong ibigay sa akin. Oh no. Totoo ba ang sinasabi mo? Pwede akong magsulat ng garantisadong papel. Kung may silbi garantisadong papel, sino pipirma ng kontrata? Hindi ba't magiging ina ako ng pinakamayamang tao balang araw? Tita, huwag maniwala sa kalokohan ni Chenye. Basta Max RSI, Chinman, Puig KO Siong Padawaran. Magsorry para saan? Anak Ko, anong malinaya? Ano? Si Xiao man magiging misis ang pinakamayaman at magsusori siya sa'yo. Karapadapa ka ba? Kami sa hinaharap. Kapamilya ng pinakamayaman. Itong basura mo lang na regalo. Hindi pasok panlasa namin. Gayon ko naintindihan. Bakit ganito ang Ang pagkakaugalian mo, Kasi may kamag-anak kayong katulad nyo. Kapag ang nasa itaas baluktot, sa baba di rin wala kang pinag-aralan at nanlait ka pa. Ngayon, ako na ang ituturo ko sa iyong tama. Eri. Kung si Kinman ang fans ko pa rin. Baka rumor speedo, AKOSA, erong ngayon, fans na ni Chenye. Kayo sa tingin ko, Ano ba kayong mga tao? ang lakas ng loob niyang lumaban. Makingat, baka di ako makpigil. Lufan, wala kang utang na loob. Ang lakas mong saktan ang nanay ko. Ikaw. lumayas ka. Ikaw. Pinalo mo pa ako. Ang lakas ng loob mong saktan, patitigilin kita. Ikaw na mahina sa sakit, ang tapang mo sa harap ko. Xiaoyi. Ayo's calling ba? Lufan, nabili ka na ba? Malubha ang sakit ni Xiao Yi. Paano kung mamatay dahil sa ginawa mo? Ikaw talaga. Ngayon sinasabi ko na sa'yo, si Xiao man, opisyal na kayong hiwalay. Tama yan. Hindi ka bagay kik Xiao mo. At $1,000,000 binigay mo noon. Hindi na ibabalik. Bakit hindi isosoli? Bakit? Ang gastos sa kabataan ng anak ko, wala bang bayad? Kayong mga hayop. Hindi makikipagtulungan sa inyo. Tama, ilalagay kita sa blacklist ng industriya. Paano na, tu? Kung walang gustong makipagtulungan, hindi natin kayang i-launch ang AI ng tayo-tayo lang. Huwag kang matak. May pera AKO. Ibalik mo, kasama ang tubo, ang perang ininvest ko sa'yo noon. Kailangan ko yan ngayon para i-invest sa mabuting manugang ko. Ma, anong pera? Ang taong ito, naipit ang pondo ng kumpanya niya. Humiram siya sa akin ng 10 milyon. Saan ka kumukuha ng ganong kalaking pera? Ikaw. Ibinenta ko ang bahay natin. Paano mo ibinenta ang bahay para ipahiram sa kanya ang pera? Paano natin nakuha ang bahay na yon? Naku, Hindi mo ako madadaya. Paano gagawa ng kalakal na lugi? Sabi, kung kumita siya ng bilyon, hahatiin sa akin. Ang taas ng interest. Hindi pa utangin, ayon ang tenga. Hindi ko inasahan. Ikaw pala ang tunay na nalugi dito. Lufan, negosyo ka. Talagang nakakamangha. Ano tawag dito? Nawala na ang pamilya, natalo pa sa labanan. Yan. Hindi ko nakukunin ang interest. Ibalik mo lang ang capital. Hindi na kita pahihirapan. Bakit ko kailangan magbayad? Eos ka ha gusto mong takasan ang utang? Pag hindi mo ibalik sa akin, hindi kita tatantang. Lufan, magingat, isusumbong kita sa Sige, pwede humingi ng pera. Pero kay, Chinman, ka, Ha? Lufan, nasiraan ka na ng bay. Pero yan hiniram mo sa mama ko. Anong kanalaman ko diyan? Ikaw ang humiram ng pera. Tapos papahingin mo akong singilin sa anak ko? Value ka na biye dahil iniwan ka naya? dahil sa perang iyon, ipinamahagi sa kamag-anak ni Tanaka. Ano? Mga kamag-anak ni Onoda. Lahat ng narito, bawat isa, 100,000. Lufan, ang lakas mo mangloko sa akin. Loco? Bilang fans ko, nagpakasal ka sa iba, ako ginawang tagapagbisa. Tama ba yan? Anong nangyayari dito? Anong ninong sa kasal? Ito. Ma. May malubhang sakit si Xiao Yi. Gusto niyang magpakasal bago mamatay. Kaya tinulungan ko siya minsan. Sino ba magakala na siya, kinuha niya ang pera mo. At binigay sa mga kamag-anak ni Xiao Yi.
Iyan ang lahat ng ipon ko. Wala na akong matutuluyan. Tita. Hindi ko talaga alam na pera mo yon. Kasalanan ng taong ito. Niloko niya tayo. Wala na akong matutuluyan, ibalik mo ang pera ko. Isusumbong kita sa panlolo. Tama. Ang tama ay tama. Ang donasyon, pera ni Feng yan. Kailangan tong bayaran. Sige, pwede mong kunin ang pera. Pero si Man, kailangan niyang makulong. Bakit siya makukulong? Ma, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Sa tingin ko, ayaw niya lang ibalik ang pera, kaya tinatakot niya ako. Ang perang ito, era ng publiko ng Shengshi Group inilipat ni Kinman. Paglipat ng pampublikong pondo ay mabigat na krimen. 1 bilyon? Malaki ang posibilidad na 10 taon ang hatol nito. Xiaoman. Totoo ba ang sinasabi niya? Ikaw. Ikaw ba talaga ang nagambas? Kung gusto niyo ang perang ito, mas mabuti nang tumawag ako sa pulisya. Hayaan ang mga autoridad na kunin pa ba. Sa oras na iyon, si Kinman ay makukulong. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng makulong. Kung hindi, tapos na ang buhay ko. Anong pakialam ko kung tapos na ang buhay mo? Lufan, mahal mo pa rin ako. Siguradong hindi mo ako kayang hayaang makulong. Xiaoman. Huwag kang lumuhod sa kanya. Tagapagtatag ng matalinong AI. Babayaran ko ang utang mo. Inasikaso ko na ang piyansa. Hindi mo kailangang makulong. Totur. Hinding-hindi ko hahayaang masaktan o maperwisyo ka kahit konti. Ang taong ito. Managing kayo ang magpapiyansa kay Xiaoman. Anong magagawa ng pagre-report mo sa pulis? Lu Fan. Naghihintay para sa matalinong proyekto. Lumalawak sa buong mundo. Bibilhin ko ang Shengshi Group at wala akong iwan sa'yo, asong walang tirahan. Lumuhod kang gayon at humingi ng tawad kay Ono. Maaring iligtas na hinaharap ang iyong buhay. Hindi mo ba narinig? Ang mga negosyante ay nagpapak. Hindi ba sila kailanman makikipagtulungan sa iyo? Sumingle. Kahit walang kooperasyon, anong palawakin ang pamilihan sa ibang bansa? Ang proyekto ng Smart AI Ay talagang sikat sa ibang bansa. Ang AI market sa ibang bansa ay totoo namang sikat. Kung ganun, ngayon na ang panahon para magsisika, kaya may oras pa. Ba't di mo pa agad lumuhod at humingi ng tawad kay Xiaoyi kapag inilunsad na ang Smart AI? Siguradong ikaw ang magiging talunan. Lufan. Ang proyekto mong pinagpuyatan. Sa huli, naging aking tagumpay. Kahit ang babae mo. Ikin na rin. Ano ba ang inasin mo? Ang nawawalang code. Ano? Ang hindi kumpletong AI. Ano sa tingin mo? Paano na ipasok ang video sa code? Kailangang palitan ang ilang bahagi ng code. Ibig sabihin, ang hawak mong AI data code ay hindi kumpleto. Ang pangarap mong yumaman. Wasak na. Paano nangyari to? Hindi ito possible. At ikaw, maghanda ka ng makulong. Hindi ito possible. Mahal, biro lang talaga yung sinabi ko kanina. Yang biro na yan. Hindi naman nakakatuwa. Kayo, maghanda na kayong mabulok sa kulungan. Ikaw. Bilisan mong humingi ng tawad. Kung hindi, mawawala ang 1 milyon. Kung hindi makuha pera ko, puputulin ko ang relasyon natin. Bilisan mo. Lufan, hintayin mo ako. Oy, Xiaoman. Lufan, nazen ka? Alam ko na talaga ang mali ko. Please, huwag mo akong iwan. Xiaoman. Huwag kang magalit. Mahal ka and I Lufan. Patatawarin ka niya. Dahil sa'yo ito lahat. Kung hindi dahil sa'yo, masaya pa rin ang buhay ko, walang problema. May dagdag ka pang 100,000 na panggastos. Layas ka, ayoko nang makita ka ulit. Maliit na bagay lang to. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Pero, lahaing ito, para to sa kinabukasan natin. Si Lufan, mayaman siya, pero wala pa rin siyang binibigay. Nasasaktan ako para sa'yo. Gusto kayo gum and ang buhay mo. Maging mas maayos. Kaya ako nagkamali. Pero ang intensyon ko, lahat ito ay para sa iyo. Alam kong malapit na akong mamatay. Gusto kong sa dulo ng buhay ko. May tama ang lahat para sa pinuntahan ko si Luf. Pinangako ko sa kanya. Puputulin ko na ang koneksyon. Hindi na kita guguluhin. Mahal na mahal ka and I. Patawarin ka niya, sigurado ako. Pasensya ka na, Tianyi. Ako ang nagkamali ng akala sa'yo. Xiaoman. Umuwi ka muna. Sigurado ako.
Kakazapin ko si Lufan. Lufan. Grabe, sinira mo ako. Papatunayan ko sa'yo. Babayaran mo yen. Oy! Ikaw si Lufan, di ba? May hawak ako laban sa'yo. Laban? Anong Laban? Nasa bus stop sa Huishian Road, mag-usap tayo. Pag pumunta ka, malalaman mo. Kung hindi, ilalantad ko ang beho mo scissorin ko ang reputation mo. Boss, gaano pa katagal bago maayos ang CCT? 1 oras pa. Lufan. Ngayon na ang araw ng kamatayan mo. Lufan. Saish, sabihin, anong beho ko ang hawakin mo? Hindi mo ba alam ang sarili mong ginawa? Itigil na ang kwentuhan. Kung may sasabihin, bilisan mo. Pambihira, nahalata ako ng taong to. Siemper. Kapitain kita. Mamatay ka na. Anong nangyari kanina? Naiwasan niya ng maaga. Parang alam na niya na gagawin ko iyon sa kanya. Oy, Omi. Nandito, AKO. Papunta na ako. Sige. Lufan. Ginamit na yan, Dave. Ano ako magpapaloko ulit? Nagka-accident ng sasakyan. Hindi ko alam o kayang tao. Dalian nyo, tawag na ng Ziga. Hello, oo. Nandito kami sa Huisien Road. Chianye, pinatawad na ba ako ni Lufan? Pumunta ka muna rit. Na-aksidente ako. Hindi ko na kaya. Aksidente. Nasan ka? Nasa tabi ako ng Huishian Road Station. Malapit lang ako, hintayin mo ako. Huwag kang bibita. TNI, TNI. TNI okay, Kabiye? Lufan, di kita napatay ngayon. Sword mo. Pero, kailangan gawin si Kinman na kamuhian ka. Ang hindi ko makuha. Hindi mo rin makukuha. Tianyi. Chain Man. Lufan, nasaktan Kabiye? Ano ba talaga ang nangyari? Dahil hindi ibinigay ang totoong kode. Nagsalo siya, itinulak niya ako sa daan. Ito. Pero si Tano, mukhang mas malala ang sugat niya. Nagakanwari lang siya. Gusto ka lang niyang patawaran siya. Tano, talagang nakamali ako na tingin sa'yo. Totoo lahat ng sinabi niya. Keo. MGA Salita. Kung sino ang nagsabi, kanya na iyo. Doke, Billis, Dito. Pahal. Hindi ka naman nasaktan, huwag ka nang magalit. Talagang alam ko na ang mali ko. Chain Man. May tiwala sa'yo. Lumabas ang CCTV footage. Sa tingin mo papatawarin pa kita. Mahal. Yung video, Pikyon. Hindi talaga ako yon. CCTV SA Cordo KO, Hanopiki, inapalabas mo akong, yun ang CCTV SA Cordo KO, Hanopiki, inapalabas mo akong tanga. Ikaw ang naglagay na CCTV sa kwarto. Takot ako na baka may magnanak, naglagay ako ng kamera sa kwarto. Hindi kayo inakala. Na-record ko ang nakakakilabot ninyong ginawa. Lufan, pakinggan mo ang paliwanag ko. Wala kaming anumang masama ni Chianye. Siguradong isang maling pag-unawa lang mahal kita. Pareho na sa ilalim ng isang kumot. At sinasabi mong walang nangyari. Sinasabi mo pang mahal. Chain Man. Nananawala ka BA talaga? AKO. Tama. Hindi kita inabutan magkasama kayo sa kama. Meron ebidensya ng pagnanakaw nyo sa AI system. Kinman, dagdag ba diyan ang pamumurakot mo? Ikaw at si Chianye. Maghanda na kayong tumira sa kulungan habang buhay. Di makulong SIT, lalo na't malapit na siyang Pero ikaw, Chain Man, kailangang mabulok sa kulungan. Lufan, nagkamali ako. Nagmamakaawa, huwag akong isumbong. Si Chianye lang ang may kagagawan nito. Wala akong kinalaman. Ngayon ka pa magsisisi. Huli na, binigyan na kita ng pagkakataon, Dad. Hindi mo pinahalagahan.
Lufan, si Chian Ye ang naghahasa sa akin. Pagkatapos ay tinakot niya ako. Kinuha niya ang AI data. Biktima rin ako. Oh. Talaga ba? Si Chian Ye ang laging nagbabanta. Kasalanan itinuturo mo sa malapit ng mamatay. Chin Man, talagang may paraan ka. Mahal. Sorry. Inagbintangan kita ng hindi kayo isa ka rin palang biktima. Si Tian Ye, hayop talaga siya. Akala kayo, kaibigan kayo siya. Hindi kayo inakala. Paano niya nagawa to sa akin? Mahal kayo. Tawag sa pulis, arusahan ang masama. Kung tatawag tayo, kapag inimbestigahan, baka madamay pa ko. Hindi pwede, hindi siya tumawag sa pulis. Tumawag ng pulis? Hindi yata magandang idea. Sa palagay ko, kalimutan na lang natin. Tama, kailangan tumawag sa pulis. Pahal. Ang ibig kong sabihin huwag mag-report sa pulis, hindi na kailangan. Kaibigan sa media, nais kong ipahayag ang bagay na labis na nagpapahapis at galit sa akin. Ang aking mapapangasawa. Na-rape siya. Ang aking mapapangasawa. Na-rape siya. Ha? May ganito palang pangyayari. Hindi ito magandang balita. Bakit kailangan mag-press conference? Fiancé, tapos ginahasa ka. Paano palalampasin yan? Kailangan kong mag-press conference. Sabihin sa lahat ang ginawa ni Chanyi na parang hayop. Mapapahiya ka rin. Para mo na ring sinabi sa lahat na ang fianc mo ay nilapastangan. Fayan ko, kung di kita maprotektahan, nakakahiya yon. O siya, huwag kang makalala, nandito. Papanagutin ko si Tienya bago siya magbabayad siya ng mahal. Mga kaibigan nating mamamahaya, ang aking fiance ay lubos na galit at tinilit niyong magdaos ako ng press conference at tumawag sa pulis. Para, epakita, determinasyon parusahan ang masama. Sabihin mo sa mamamahayag sino ang gumawa ng masama sa'yo at paano nangyari ang lahat. Nilaban MOBA, AKO ng Zarya? Paano mangyayari yan, mahal, para ito sa'yo. Pinapunta mo akong magulat sa pulis. At tinapagsalita mo pa ako siya kung anong ginawa niya sa akin. Kung hindi ito paghihiganti, ano ito? Pinapunta mo akong magulat sa pulis. At tinapagsalita mo pa ako siya. Dinungisan mo ang proseso ko. Kung hindi paghihiganti, ano ito? Kahit hindi mo sabihin gayon, pagdating sa harap ng pulis, magsabi, ebidensya laban kay Chanyi. Maliban na lang kung gusto mo mapagkamalan ng mga alam na isa kang kasabwat NITNI. AKO. Pinagtaksilan ako na matalik kong kaibigan. Ginahasa AKO. Siya SI Tanio. Bigla siyang pumasok sa bahay ko noong araw na iyon. Ang babaeng ito, pareho kaming pumayag sa nangyari. Pero bigla niya akong inakusahan. Hindi pwede. Kailangan kong umalis agad sa... Hindi dapat mahuli ngayon. Ako mismo ang papatay sa 2 taong iyon. Ito ang buong nangyari noong ako'y ginahasa. Gayon, sa harap ng lahat ng mga mamamahayag, tatawag ako sa pulis. Hello, magandang araw. Ako ay mula sa pulisya. Magpapahayag ako ng kaso. Ako ay Psilon. Hinalay. Chin Man, ito ang nararapat mong parusa. Pagod na ang aking fiance. Tapos na ang Dali. Kuha ng picture. Kuha. Pahal. 3 buwan ang nakalipas. Wala pa rin balita kay Tiano. Baka naman siya ay Kung namatay siya dahil sa sakit, masyadong madali para sa kanya yon. Hindi naranasan ang nararapat na hustisya. Ayo. hindi man lang tayo nakita sa huli. Naghaya mo bang iwan ang mundong ito. Mahal kayo. Kailan tayo magpapakasal? Yung nanay ko, paulit-ulit akong pinapansin tungkol sa kasal natin. Pag nalabas na ang AI KO, magpapakasal na tayo. Mahal, bakit parang IBA ka? Walang problema. Parang lagi akong nalilipos nitong mga araw. Baka may nakain akong di maganda. Pahal. Pupunta ako sa ospital magpatingin. Gusto MOBA. Hindi na, alam pagod ka sa trabaho. Magpahinga ka na lang sa bahay. Secretary, bantayan mo si Doctor, anong sakit meron ako? Wala kang sakit. Congratulations, 3 buwan buntis ka na. Banes? Paano nangyari yon?
Hindi nagkakamali ang resulta ng huwag kalimutang magpa-check-up sa tamang oras. Paano nangyari to? Sa loob ng 3 buwan, wala akong naging relasyon kay Lufan. Paano ako mabubuntis? Hindi tama ito. Sa kanya ito, kay Tianyi. Doctor. Ayaw kong ituloy ang batang ito. Papalaglag chaos. Mayroon kang seryosong sakit sa babae. Kung ipalaglag mo ang bata, baka hindi ka na magkaanak. Doktor, magandang araw. Ano ang sakit ng babaeng iyon kanina? Wala sakit, buntis siya. Ano? Buntis AKO. Ang bata ay kay Tianyi pala. Kapag nalaman to ni Lufan, hindi niya ako mapapatawad. Pero kung ipapalaglag ko ang bata, hindi na ako magkakaanak kailanman. Si Lufan, iwan pa rin niya ako. Anong gagawin ko? Xiaoman. Bakit ka nandito? Pahal. Bakit ka nandito? Nagalala, AKOS, kaya dumalaw ako sa'yo. Kamusta ang resulta ng check ko? Ayos lang. Kumain lang ako na mali nitong mga nakaraang araw. Ganon ba? Basta ayos ka, May paraan na. Ngayong gabi, magkasama kami ni Lufan sa kwarto. Hindi niya malalaman at makakapaghanda pa para kay Ye. Mahal kayo. Ang tagal na natin hindi ginagawa yon. Paano kaya kung? Ngayong gabi. Sa nakaraang 6 na buwan, hindi mo man lang binanggit true, kahit ako, tinanggihan mo. Parang iba na ngayon, hindi mo na talaga mapigilan. Mahal. Alam, mo naman, ako'y isang konserbatibong babae. Gusto kong magpakasal muna. Bago tayo magsama. Pero bigla kong naramdaman na parang hindi ito patas sa'yo. Pare, kung magsama tayo, parang mas hindi patas sa akin. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo lang akong gawing panakip butas. Mahal kayo, misunderstanding lang ira. Ganon ba? Sige, ipalaglag mo, baka sakaling mapatawad kita. Hindi pwedeng mawala ang batang ito. Doctor, di kayang panatilihin ang gusto ko siyang tanggalin. May kondisyon ka sa babae. Kung tanggalin mo ang bata, baka hindi ka na magkaanak ulit. Hindi. Huwag nating tanggalin ang bata, pwede ba? Dahil ito ay anak ni Tianyi, hindi mo siya kayang iwanan. Tama. Alam mo na ang lahat. Paano pa kaya? Kung itatanggalin ko ang batang ito, hindi na ako magkakaroon ng kakayahang magkaanak. Anak ko, ang malas mo naman. Lufan, alam kayo, mahal kita, pangako yan. Magiging maayos ang buhay sa hinaharap. Hinihingi kayo lang. Hayaan mo akong ipanganak ang batang ito. Sabihin mo ang dahilan mo. Sa buhay kong ito, isa lang ang batang ito, gusto kong magkaroon tayo ng anak. Pero hindi kaya na realidad. Palakihin na lang natin siya. Na parang anak natin, pwede ba? Naisip ko ng pangalan, tatawagin siyang Luye. Mahal mo ako ng sobra. Hindi mo naman ako tatanggi. Di ba? Mukhang hindi mo nalimutan si Tianyi. Pangalan, kailangan may yay pa rin. Kapal na mukha mo. Ginawa mo ng buong husay. Lufan, mayawag ha pa ba? Patay na si Tianyi. Ang batang ito. Siya lang ang natitirang mahalaga sa kanya sa mundo. Bakit kaya? Hindi niyo siya tratuhin parang anak? Kung mahal mo ako, dapat mahalin mo rin ang anak ko. Kahit na, hindi siya tunay mong anak. Alam mo ba kung bakit? 3 buwan di nagreklamo sa pulis laban sa... Dahil mahal mo ako. Alin sa ginawa mo ang dapat kong mahalin? Nakikisama lang ako sa drama mo. Drama? Itong palabas na to, para lang maghintay sa isang tao. Sino ang hinihintay? Si Chin Man. Ikaw na masamang babae. Papatain kita. Si Tian, hindi ka patay, mabuti naman. Sasamahan si A hanggang sa huling yugto ng buhay. Parang kapalit na rin para sa bata. Pareho kayong buhay pa pala. Paano ako mamamatay? Kailangan yung lahat magbayad. Tanny, ano bang pinagsasasabi mo? Huwag kang padalos-dalos. Noong una akong nag-lives, wala akong ibang magagawa. Saka, may good news ako para sa'yo. Buntis AKO. Buntis ka? Ang galing naman. Masaya ka rin, DBA? Sasamahan kita. Hanggang sa dulo ng buhay mo. Tama. Masayang masaya ako. Ngayon, buo na ulit ang pamilya nyo. Kasama na yang bata, papunta sa kabilang buhay. Sa wakas, dumating ka na. Matagal na akong naghihintay sa'yo. Ang hinihintay mo ay si A. Alam mo na hindi siya patay. Siyempre alam ko na hindi siya patay.
Dr. Zhang, anong ibig sabihin? Na-aksidente si Chen Yi at dinala sa ginawa niyo kumpletong pagsusuri sa kanya. Sugat mula sa aksidente. Wala siyang ibang sakit. Malusog siya, paang toro. Tianyi, arating na mga opisyal. Kung aamin ka't magpakumbaba agad, maaring may pag-asa kang magaanan ang parusa. Ginagamit mo ako para mapalabas si Aye. Tulungan ang enforcement team para hulihin siya. Tama. Sa huli, ikaw ang tumawag sa pulis. Ano ko hahayaang makatakas ang taong nanakit sa iyo? Lu Fan, pakiusap, patawarin mo na si Aye. Wala na rin siyang mahabang panahon para mabuhay. Huwag mo siyang pahirapan. Chi-man, hindi mo iniisip na mamamatay siya, diba? Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, walang sakit kailanman. Imposible. Hindi ako niloloko niye. Tama si Lufan. Wala talaga akong sakit. Niloloko kita palagi. Paano ako gagastos? Yung 10,000 nagbibigay sa'yo bawat ano? Para mahalin mo ako. Mamadi ka na lang. Ang anak kayo. MGA, Bukran. Nasira mo ang buong buhay ko. Lufan. Ikaw na ang susunod. DBA? Halika na. Huwag kang gumalaw. Ang bilis dumating ng enforcement team, swerte mo talaga ah. Pero, patayin ang batang ito. Sulit na ikaw. Tanawan. Hayop ka talaga. Alam MOBA? Ang anak kayo ay sayo. Akala mo ba maniniwala ako? Tama ang sinabi ni Kinman. Ang nasa tiyan niya sa iyong anak. Ano? 3 buwan na buntis si Kinman. Sa loob ng 3 buwan, wala kaming nangyaring relasyon. Hindi. Imposible. Kayo ay nakatira sa isang Paano hindi mangyayari? Bakit hindi tayo nagkaroon ng relasyon? Alam, kung hindi mo kami ginulo, ang relasyon namin, hindi sana naging ganito. Kaya. Oh. Ang batang iyon ay akin. Ako, pinatay ko ang sarili kong anak. Baby. Sorry, anak. Nagamali si Papa. Lahat ng ito dahil sa'yo. Kung hindi ginamit ang sakit para lokohin ako, ano ko matatanggap lahat ng hiling mo? Ang buhay kayo. Sinira mo. Sana hindi ka mapanatag. Dalan siya. Mahal. Naloko and I Tianyi. So, ikaw ang tunay na nagmamahal sa akin. Kailangan mong humarap sa batas. Kailangan mong humarap sa batas. Kinman, inakusahan ng pag-abuso sa pondo at pagnanakaw ng lihim ng kumpanya. Arestuhin ka dahil sa ikaw ay nasugat. Hintayin gumaling ka bago magharap sa batas. Lufan, tulungan ako. Lufan. Lu General, pumasa na ang file ng Intelligent AI Driving. Narito si Jilu para magkontribon sa paglulunsad ng AI. Si Kinman ay gumamit ng pondo. Nagnakaw ng mga lihim na Hinatulan ng 15 taon ng pagkakulong. Siya nilitis sa kaso ng pagpatay. Hinatulan ng kamatayan. Agad na ipapatupad.